Samantala, balikan po natin ang report tungkol sa pagsuspinde ng SSS sa bagong pulisiya nito sa pagtanggap ng pensyon ng mga retiradong miyembro. Live pa rin mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, pwede na nga munang huwag mag-alala yung ating mga kababayan na mga miyembro ng SSS, yung mga 65 years old ho pataas at kulang pa yung kanilang 120 monthly contributions. Sinuspinde muna ng SSS yung July 1 nila na policy na maposible makaapekto sa kanilang mga pensyon. Wala na munang dapat ipag-alala ang mga miyembro ng Social Security System o SSS na edad 65 years old pataas at kulang ng minimum na 120 contributions. Noong isang buwan, inanunsyo ng SSS na dapat mag-file sa July 1 ang mga 65 years old na pero wala pang 120 ang monthly contributions sa ahensya. Kung hindi, sa halip na panghabang buhay na buwan ng pensyon, lump sum o isang bagsakan na lamang ang ibibigay ng SSS. Ang lump sum ay kabuuang halaga ng kontribusyon na may dagdag na interes. Pero ang polisiyang yan, sinuspindi muna ng SSS. Just to show that they are not insensitive to these issues, they instructed management to revisit the guidelines. Kung natuloy ang pagpapatupad ng July 1 na policy, tinatayang 1 milyong miyembro ng SSS na edad 65 years old na kulang ang kontribusyon ang tatamaan. Sa ngayon, may tinatayang 29 milyon ang miyembro ng SSS. Ang ilang mga senior citizen na nakausap namin, nakahinga ng maluwag kahit pansamantala. Oo naman. Hindi. Mahirap naman yung ganun na parang wala na silang aasahan pagkatapos lump sum lang. Okay na yun. Kampante na po kayo. Okay. Hindi ba sigurado ng SSS kung tuluyan na nilang ibabasura ang polisiyang yan? For the meantime, status quo tayo kung ano yung existing practice. Itinanggi naman ng SSS na nalulugi sila kaya kailangan nilang bawasan ang mga babayarang mga miyembro. Binabalanse lamang daw nila ang halaga ng mga kontribusyon sa gastos na ibinabayad nila sa mga miyembro. Sa annual report ng SSS itong 2011, nakita sa pag-aaral sa pinansyal na kalagayan ng ahensya na tatagal ang pondo ng SSS hanggang taong 2039. Sa taong yun, 40% na lamang daw ng taunang benepisyo ng mga miyembro at operating expense ng SSS ang kayang suportahan ng mga kontribusyon. Sa ngayon daw, may unfunded liability ang SSS na aabot sa 1.08 trillion pesos. Kaya may paalaala ang SSS sa mga miyembro nito na huwag makalimot sa hulog nila. Kung maaari, wag nang palagtaw-lagtaw para mas maaga nila makompleto yung 120 months. Jessica, para dun sa ating mga kababayan na may mga tanong pa sa SSS o may mga gustong linawin doon, ay pwede kayong tumawag sa telepono bilang 920-6446 hanggang 55. Yan po ay 24 hours, 5 araw, Monday to Friday. Or may email din sila, member_relations@sss.gov.ph. Jessica? Okay, binanggit ba, Joseph, kung bakit ipinagpaliban muna? Well, actually, yung public opinion, Jessica, yung naging medyo one of the triggers para isuspend nila yung July 1 policy kasi kawawa rin naman yung mga maaapektuhan natin mga kababayan na medyo may edad na. No? So, that was one of the reasons at baka nga sinabi nila na baka kailangan pa rin talagang pag-aralan muna yung baka may ibang paraan kesa yung July 1 na policy. So, public opinion, yung isa sa mga dahilan kung ba't nila inatras muna pansamantala yung July 1 Pero policy. hindi pa nakakasiguro ang mga miyembro na baka in the future, maisipan uli ng SSS dahil sinabi mo nga sa report mo na hanggang 2039 okay yung kanilang pondo, Correct. yung SSS, tama? Yes ma'am, kasi para may inatasan yung komisyon, no, yung SSS na nagrupo, pag-aralan kung itong July 1 policy ngayon, kung halimbawa na talagang kailangan na mag-resort dito dun sa July 1 policy nila na yung mga 65 years old, ay kailangan na magsabi sa SSS na itutuloy ko ho yung 120, wag niyo muna akong bigyan ng aking lump sum, ay pwede nilang ipatupad dyan. Pero tinanong natin yung timeline kung kailan matatapos yung pag-aaral, ay wala namang maibigay pa muna yung SSS kung kailan nalang matatapos yan. Pero medyo konting reprieve yan para sa ating mga kababayan, Jessica. Okay, in the meantime, kasi nga ang naging problema, bigla nilang pinalitan yung rules in the middle of the game, no? In the meantime, naintindihan din naman natin yung basis, no, na kung kulang ka sa 120 monthly contributions, hindi ka talaga makakatanggap ng retirement pension na monthly, lump sum lang. What are they doing to correct the situation? Doon sa mga, kunwari, mga nag-retire na kulang sa 120 monthly contributions, what are they doing about that?
Okay, dun muna tayo sa aspeto na yan na nag-retire ka tapos kulang na, no? Talagang kailangan mong punuan. Kung gusto mo ng pension, no? Kasi by law, ang talagang required ay 120 monthly contribution para makakuha ka ng pension. So there's no other way about it but to fill in yung mga 120 na yon. Kung paanong paraan ay makadiskarte na lamang nila yan. I-clarify lang natin kasi may mga feedback sa Twitter na sa social media na yung 120, yun yung talaga namang lumang policy yon. But ang nagbago dito kasi, Ma'am Jess, ay yung kailangan ng sabihin sa SSS na 65 po ako pero ayoko po ng lump sum at gusto ko pong ituloy yung kulang ko. So yun yung medyo konting pagbabago ng polisiya na nire-refer natin din sa ating mga reports. In the meantime, baka dapat yung SSS magsagawa ng information campaign na malawakan about this, no? Para hindi naman nagugulat yung mga miyembro na 65 na, kulang pala yung monthly contributions nila. So hindi sila makaka-expect ng monthly pensions unless pupunan nila yung kanilang kulang. Tama yan, Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.